Kabanata 5141, bumalik tayo sa Orstellan sect, mahinang sabi ni James, saka tumalikod para umalis. Bumalik siya sa Orstellan sect ngunit nagpanggap na walang nangyari. Habang naghihintay siya ng balita tungkol kay Zizel, binisita niya si Zella. Bumalik ka na, James, sabi ni Zella. Oo. Lumapit si James at umupo sa loob ng kwarto ni Zella. Agad siyang dinalhan ni Zella ng mga espiritual na bunga. Naisip mo na ba na ang iyong kapatid ay ang reincarnation ng isang powerhouse mula sa ibang eroplano? Tanong ni James. Bahagyang natarante si Zella sa tanong niya. Lumapit siya, inilagay ang mga espiritual na prutas sa mesa, at umupo. Tumingin siya kay James at sinabing, kung totoo yan, please spare his life. Anuman ang kanyang nakaraan, kapatid ko pa rin siya sa buhay na ito. Agad na natauhan si James at sinabing, I see. Alam mo na. Kaya noong sinabi mo sa akin ang tungkol sa reincarnations ng mga powerhouse mula sa ibang mga eroplano sa paligid ko, alam mo na ang iyong kapatid na lalaki ay isa sa kanila, tama ba? Kaya lang pinaalalahanan mo ako at hindi pinangalanan. Bahagyang tumango si Zella bilang tugon. May napansin siyang kakaiba kay Winton at binigyan niya ng pahiwatig si James. Nakangiting sabi ni James, don't worry. Kahit anong kilos niya, hindi ko tatapusin ang buhay niya para sa kapakanan mo. Si Zella ang nagligtas kay James noon. Kung hindi dahil sa inscription na ibinigay nito sa kanya, namatay na sana siya sa pakikipaglaban niya kay Mephisto. Hindi na nagsalita pa si James tungkol sa bagay na iyon. Tumayo siya at lumabas ng tirahan ni Zella. Pagkatapos, pinuntahan niya si Livy. Tatay. Sa panahong ito, si Livy ay naghihintay ng balisang. Nag-aalala siyang may mangyari kay James at aawayin niya si Lord Willasa. Nang makitang bumalik si James, sinugod niya ito. Dad, bumalik ka na. Nag-init ang puso ni James sa kanyang pagtanggap. Yeah, I'm back, mahinang sagot ni James. Pagkatapos, tinanong niya, alam mo na ba na si Winton ay ang reincarnation ng Young Master ng Emmer Island? Ano? Siya ang Young Master ng Emmer Island. Nagulat si Livy. Hindi mo alam. Hindi ko alam. Umiling si Livy. Kalimutan mo na yan. Hindi na nagsalita pa si James. Pumunta siya kay Livy para kumpirmahin kung alam niya ang pagkakakilanlan ni Winton. Dad, tumingin si Livy kay James na may seryosong ekspresyon at nagmakaawa, kung mananalo ka, pwede mo bang iligtas siya? Paano kung mawala ako? Tumingin si James sa kanya. Same time na sinabi ni Livy, kung matalo ang Endless sa labanang ito, magsusumamo ako sa dakilang elder na kunin lamang ang Endless Lights at iligtas ang mga inosenteng buhay. Sagot ni James, hindi mo naiintindihan. Ang Endless Lights ay ang Endless Core. Ang sinumang magtanim ng Endless Lights ay magiging Endless Lord at makokontrol ang Endless. Para sa kanila, ang Endless ay isang maliit na eroplano lamang. Ang buhay ng mga naninirahan sa Endless ay hindi gaanong mahalaga sa kanila. Kinagat ni Livy ang kanyang labi, nawalan ng masabi. Marahang hinaplos ni James ang kanyang ulo at nakangiting sinabing, rest assured. Hindi mangyayari ang inaalala mo. Siya nga pala, reincarnated na si Lord. Ha! Nalaglag ang panga ni Livy sa gulat. Kabanata 5142 nahirapan si Livy na paniwalaan na muling nagkatawang tao si Lord. Si Lord ay ang Great Elder ng Emmer Island, isang powerhouse sa Sovereign Third Rank. Siya ay may kakilakilabot na lakas, ngunit sinabi ni James na siya ay muling nagkatawang tao. Inayos niya ang sarili at nagtanong, ano ang nangyari? Nakangiting sabi ni James, I went to see him and had a long discussion with him. Napagtanto niya ang kanyang mga maling gawain at nagpasya na muling magkatawang tao upang mabayaran ang kanyang mga kasalanan. Hindi pinaniwalaan ni Livy ang tahasang pagsisinungaling ni James. Nagtataka sa katotohanan, nagtanong siya, ano ba talaga ang nangyari, tatay? Sa kasamaang palad, tumanggi si James na sumagot sa kanya. Nang makitang ayaw magsalita ni James, hindi na itinuloy ni Livy ang bagay na iyon. Pagkatapos, pansamantalang nanatili si James sa Orstellan sect at naghintay ng balita tungkol sa kamakailang mga galaw ni Zizel. Bagamat siya ay nasa Orstellan sect, sinusubaybayan ni Gurgen sina Zizel, Winton, at ang Ancestral Blood Master.
Nagkita na silang tatlo. Pagkatapos, dinala ni Zizzle si Thea at ilang mga powerhouse ng tao sa Dark World. Sa loob ng cast at walang hanggan na madilim na mundo, isang malawak na lupain na sakop ng isang malakas na porma sayon ang lumitaw sa asol. Maging ang mga ambon ng madilim na mundo ay hindi nakapasok sa porma sayon. Ang lupain ay puno ng mga powerhouse na dinala ni Lore mula sa Emmer Island. Sa kanluran ng gitnang rehiyon, mayroong isang espiritual na bundok. Umupo si Zizzle sa pinakamataas na upuan ng pangunahing bulwagan sa espiritual na bundok. Umupo din si Winton sa tabi niya. Samantala, nakatayo sa harapan nila ang ibang mga buhay na nilalang sa bulwagan. Kasama rin si Thea sa grupo ng mga nabubuhay na nilalang. She glared at Zizzle and said coldly, "Kaya ikaw ang nanggugulo, Zizzle. Ikaw din, Winton. Hindi ko inaasahan na ikaw ang reincarnation ng isang powerhouse mula sa Emmer Island." Tumingin si Winton kay Thea at sinabing, "Ang endless light lang ang gusto ng tatay ko. Hanggat ibibigay ito ni James, magiging maayos ang endless plane. Kung tutuusin, matagal na akong nanatili sa endless plane at may nararamdaman ako para sa lugar." Sabi ni Thea, napino na ni James ang endless lights. Hindi niya kayang ibigay ang mga ito. Sumagot si Winton, "Kung gayon, kailangan kong ibalik si James. Young Master, huwag kang mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanya. I'll immediately dispatch my subordinate to send a message to the Orstellan sect that James should come and save his people kung nakabalik na siya. Kung hindi, papatayin natin silang lahat." Magalang na kumilos si Zizzle kay Winton dahil siya ang Young Master ng Emmer Island. Bagamat ang kasalukuyang katayuan ni Winton ay mas mababa kay Lore, siya ay nakatali pa rin na sakupin ang Emmer Island. Sa hinaharap, magiging subordinate niya si Lore. Tumingin siya kay Winton at nakangiting sinabi, "Pagkatapos mong makuha ang Endless Lights, mangyaring alisin ang ilan sa mga powerhouse ng Endless Plane, tulad ng Taran, King Marcy Ice, Wyatt, at iba pa. Kokontrolan ko ang Endless Plane sa hinaharap, at maglilingkod tayo sa Emmet Island." Napatingin si Winton kay Zizzle. Alam na alam niya ang karakter nito. Kahit na nagpa siya ang Emmer Island na sakupin ang Endless Plane, hindi nila iiwan si Zizzle sa pamamahala. Sa mapanlin lang na personalidad ni Zizzle, ang pagtataksil niya sa Emmer Island ay magtatagal. Gayunpaman, kasalukuyang namamahala si Lore. Walang kamalay-malay si Winton kung bakit inabot ni Lore ang kanyang token sa kanya, ngunit sa ngayon ay masusunod lang siya nito. "Aayusin natin ang mga bagay na ito mamaya," mahinahong sabi ni Winton. Nakangiting tugon ni Zizzle. Pagkatapos, ipinadala niya ang kanyang mga nasasakupan upang magpadala ng mensahe sa Orstellan sect. Ngayon, kailangan lang nilang maghintay. Samantala, naghintay si James sa Orstellan sect. Hindi nagtagal, natanggap niya ang kanyang mensahe. Kabanata 5143 nagpadala ng mensahe si Zizzle na humihiling kay James na mag-isa na magtungo sa Dark World. Umupo si James sa pinakamataas na upuan ng pangunahing bulwagan ng Orstellan sect, at marami sa mga powerhouse ng sekta ang nagtipon sa ibaba niya. Bumalik si Gurgen upang lumahok sa pulong. Naroon din sina Gaius, King Marcy Ice, Cray at Hetsema. Si Hetsema ay nananatili sa Orstellan sect at piniling hindi bumalik sa Human Universe's Heavenly Court. Kaya, nakatakas siya sa kapalaran ng pagdukot. Sobra si Zizzle. "Tatay, bigyan mo ako ng utos, at haantong ako sa mga powerhouse mula sa Orstellan sect hanggang sa madilim na mundo at lilipulin siya. Aalisin ko rin ang mga Taxil, sina Shrivel at Winton. Pagkatapos, ibabalik ko si nanay at ang iba pa." Galit na sabi ni Hetsema. Tinapik ni James ang kanyang mga daliri sa mesa. "Huwag ka nang mag-alinlangan pa, Dad. O baka nasa panganib ang buhay nila." Nag-aalalang sabi ni Hetsema na parang may pakialam talaga kay Thea at sa iba pa. Tumayo si James at sinabing, "May sarili akong plano. Manatili kayo sa Orstellan sect. Ako mismo ang maglalakbay sa Dark World." Lumapit si Haring Marcy Ice at sinabing, "Gusto mo bang samahan kita? Ang Dark World ay kasalukuyang puno ng mga powerhouse. Siguradong nakapag-set up na sila ng maraming bitag, naghihintay na dumating ka." Hindi pa rin alam ni Haring Marcy Ice na pinili na ni Lore na muling magkatawang tao dahil sa takot.
Hindi nakalaban ni James ang grupo ni Zizzle. Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay at sinabing, hindi na iyon kakailanganin. Ibabalik ko sila ng ligtas. Ngunit, gusto siyang hikayatin ni Haring Marcy Ice. Gayunpaman, namagitan si Gaius, na nagsasabing, sa pagkilos ni James, walang dapat ipag-alala. Bumigay si Haring Marcy Ice matapos marinig ang mga salita ni Gaius. Nawala si James sa bulwagan at nagpakita sa hangganan ng madilim na mundo. Ngayon na siya ay makapangyarihan at napino na ang Endless Light, siya ay naging isang tunay na Lord of Plains, na nagbigay daan sa kanya na tumawid sa isang malaking lugar sa isang pag-iisip lamang. Matapos matukoy ang tamang direksyon, humakbang si James at lumitaw kung nasaan ang grupo ni Zizzle. Dumating siya sa Dark World at nakakita ng isang lumulutang na lupain. Ang lupa ay kasing laki ng isang planeta at napapalibutan ng mga mahiwagang porma sayon, na humaharang sa mga itim na ambon. Lumapit si James sa lupain at sumigaw, narito ako. Naghihintay si Zizzle sa gitnang rehiyon. Nang marinig ang boses ni James, tuwang-tuwa niyang sinabi, buksan ang formation at papasukin si James. Kasunod ng utos ni Zizzle ay bumukas ang formation. Mabilis na naglakad papasok si James. Agad niyang nakita ang ilang powerhouse sa loob ng formation kasama ang kanyang makapangyarihang Zen. Pakiramdam niya ay maswerte siya na pinilit niyang muling magkatawang tao si Lore. Kung hindi, magiging sakuna para sa Endless kung sumiklab ang digmaan. Kahit na maraming mahuhusay na powerhouse sa Endless, ang mga puwersang dala ng Emmer Island ay mapaghamong mga kalaban. Ang Endless ay kailangang harapin ng malaking pagkatalo kahit na manalo sila sa labanan. Humakbang si James at nakarating sa pangunahing bulwagan sa gitnang rehiyon ng lupain. Nakita niya ang Ancestral Blood Master, Winton, at Zizzle. Kailangan niyang aminin na maganda si Zizzle at may kaaya-ayang aura. Tiningnan ni James ang main hall at mahinahong sinabi, nandito na ako, kaya hayaan mo na ang mga hostage. Tumayo si Zizzle, tumingin kay James ng mapanukso, at sinabing, napakalakas mo, James. Wala akong tiwala sa'yo. Kailangan kong i-abolish mo ang iyong cultivation base. Saka ko lang sila hahayaan. Sa sandaling iyon, tumayo si Winton at sinabing, huwag kang mag-alala, James. Gusto lang namin ang Endless Light. Kailangan mo lang i-abolish ang iyong cultivation base at sumama sa amin. Hindi namin pahihirapan ang pamilya at mga kaibigan mo. Kabanata 5144 na alam ni Winton at ng Ancestral Blood Master ang background ni James. Nalutas pa ni James ang labanan sa simula ng panahon sa Tribulation World. Nag-aalala sila na hindi siya mahawakan kung hindi niya inalis ang kanyang cultivation base. Ikaw, hindi nakaimik si James sa hiling nila. Ikinalat niya ang kanyang cultivation base at lakas sa harap ng mga powerhouse sa loob ng bulwagan. Hindi nagtagal, natapilok siya at bumagsak sa lupa. Parang wala siyang lakas para bumangon o magsalita. Pwede mo ba silang pabayaan ngayon? Lumapit si Zizzle para tingnan si James. Hindi niya makita ang cultivation rank ni James noon, kaya kailangan niyang tiyakin na wala na itong lakas para maging komportable. Nilagay niya ang kamay niya sa noo ni James, at pumasok ang kapangyarihan niya sa katawan ni James. Matapos walang maramdamang enerhiya sa katawan ni James, napangiti siya ng maluwag. Sino bang mag-aakalang magkakaroon ka ngayon, James? Hindi mo ako kayang ipaglaban. Tumayo si Winton at nagutos, hayaan mo ang mga hostage. Isang lalaking nakaitim ang tumayo at agad na pinakawalan ang mga bihag. Umupo si James sa lupa, sinilip ang lahat sa hall, at nakangiting nagtanong, so ano na ang susunod? Sinulyapan ni Zizzle si Winton at sinabing, isama mo si James at mag-ulat ka. Iwanan ang mga powerhouse ng Emmer Island sa Endless sa ngayon. Gagamitin ko sila para harapin ang ilang tao na nagbabanta sa Emmet Island. Matapos matagumpay na mahuli si James, kailangan nilang ibalik siya sa Emmer Island. Natapos ang misyon ni Zizzle. Gayunpaman, ang kanyang tunay na motibo ay hindi pa nakakamit. Nagsalubong ang kilay ni Winton. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, sinabi niya, hindi ako makakapagdesisyon na iwanan ka sa pamamahala ng Endless Plane. Kailangan kong iulat ito sa Great Elder. Palsilor myself, sabi ni Zizzle.
Dahan-daang tumayo si James at nakangiting sinabi, "I'm afraid that won't be possible." Wala na si Lore at nagkaroon na ng reincarnated, nagulat ang lahat sa sinabi ni James. Mahinahong sabi ni James, "Nakipagkita ako sa kanya at nakipag-usap ako sa kanya." Napagtanto niya ang kabigatan ng kanyang mga kasalanan at nagpa siya na muling magkatawang tao ang kanyang sarili. Kalokohan. Pinandilatan ni Zizzle si James, hindi makapaniwala sa sinabi nito. Naglakad si James papunta sa harap ng hall. Sumigaw si Zizzle, "Tumigil ka nga dyan." Gayunpaman, hindi pinansin ni James ang kanyang mga salita. Umabot si Zizzle para hawakan ang balikat ni James ngunit bigla siyang napaatras ng hindi nakikitang aura. "Ikaw." Nagulat si Zizzle. Si Winton at ang Ancestral Blood Master ay nabigla din. Hindi nila maintindihan kung paano nagkaroon pa rin ng lakas si James matapos alisin ang kanyang cultivation base. Umakyat si James sa pinakamataas na upuan sa harapan ng hall at umupo. Tumingin siya sa nagtatakang audience at mahinang ngumiti. Bukod sa mga powerhouse na alam na ni James, may ilang hindi pamilyar na mukha mula sa Emmer Island na nasa sovereign rank. "Ibaba mo siya." Agad namang naglabas ng utos si Zizzle. Bago kumilos ang mga powerhouse sa sovereign rank, dalawang figure ang lumabas mula sa katawan ni James at naglunsad ng mga pag-atake. Ang mga numero ay dating anyo at anyo sa hinaharap ni James. Ang mga powerhouse ay agad na naging abo bago sila nagkaroon ng pagkakataong lumaban at hindi man lang pinalampas ang pagkakataong muling magkatawang tao. Kaagad pagkatapos, bumalik ang dalawang figure sa katawan ni James. Kabanata 5145 nagulat ang lahat sa hall sa nakita. Di nagtagal, isang malakas na puwersa ang nagpasabog kay Winton, ang Ancestral Blood Master, Cedrus, at Zizzle. Tumingin si James sa kanila at mahinahong nagtanong, "Sabihin mo sa akin, paano mo gustong mamatay?" Tinitigan ni Winton si James. Maya-maya, huminga siya ng malalim at sinabing, "Dahil umabot na sa ganito, hindi na ako gagantay. Gayunpaman, gusto kong malaman kung ano ang nangyari kay Lore." Nakangiting sabi ni James, "Tulad ng sinabi ko, siya ay muling nagkatawang tao." Si Winton ay agad na nagsumite ng isang lihim na sining upang makontak si Lore. Gayunpaman, hindi niya mahawakan si Lore, kahit ilang beses niyang subukan. Sinubukan pa niyang damahin ang aura ni Lore pero wala itong nagawa. Lumuhod si Cedrus at nagmakaawa, "Please spare my life, James. Inayos ni Lore ang aking reincarnation sa Endlos. Bagamat isa akong disipulo ng Emmer Island, wala akong nagawang hindi mapapatawad matapos akong muling magkatawang tao sa Endlos." Tumingin si James kay Cedrus at mahinahong sinabi, "Hindi kita papatayin para sa kapakanan ni Wailea. Gayunpaman, ikaw ay isang disipulo ng Emmer Island at pinangunahan ang extraterrestrial army upang makalusot sa Endlos. Nagdulot ka ng hindi mabilang na pagkamatay. Kaya kung iligtas ang iyong buhay, ngunit hindi mo maiiwasan ang parusa. Ngayon, tatataken kita sa Endlos Plain." Binitiwan ni James ang kanyang kamay, at isang hola ang lumabas sa kung saan, na agad na nakakulong kay Cedrus sa loob nito. "Ang Thea sect ay tahanan mo, kaya tatatakan kita doon. Sana magsisi ka." Pagkatapos ng 100,000 entrepok, ang selyo ay deactivate. Agad na nawala ang hola at muling lumitaw sa Thea sect ng Theas District. Si Winton, ang Ancestral Blood Master, at si Zizzle ay nanatiling tahimik sa bulwagan. Bakas sa magandang mukha ni Zizzle ang pag-aatubili na sumuko. Hindi niya matanggap ang kanyang pagkatalo matapos na planuhin ng mabuti ang lahat. Tumingin si James sa Ancestral Blood Master, Mir Shrivel. Sa kabila ng kung sino ang Ancestral Blood Master, nagbahagi sila ng isang tunay na relasyon. Ang Ancestral Blood Master ay hindi isang matuwid na tao, ngunit binigyan niya si James ng proteksyon noong unang lumabas si James sa Chaos District. At saka, siya ang ama ni Thea. Kahit na hindi niya ito biolohikal na ama, pinalaki niya ito ng may pag-iingat. Bumalik sa dugo realm ng human universe. Hindi ka dapat umalis sa blood realm sa loob ng 100,000 panahon. Ikinaway ni James ang kanyang kamay at pinabalik ang Ancestral Blood Master sa blood realm para magsisi. Pagkatapos, itinuon niya ang paningin kay Winton. "Ikaw ang young master ng Emmer Island,
Kaya dapat kitang patayin. Gayunpaman, matagal na kaming magkakasama. Sa gayon, itataboy kita sa Endlos at ililigtas ang iyong buhay. Para din naman ito sa kapatid mo. Hindi ako magpapakita ng awa kung sakaling pumasok ka ulit sa Endlos. Teka, nagmamadaling nagsalita si Winton. Ano ito? Mataimtim na tiningnan siya ni Winton at sinabing, kung titingnan ang nakaraan nating pagkakaibigan, hindi mo ba ako papayagang ibalik ang Herstellan Art sa Emmer Island? Kung wala ito, hindi na makaka-recover ang tatay ko. Kung lumala ang kanyang kondisyon, ang Emmer Island ay sasamahan ng ibang puwersa. Sumagot si James, oo naman, pero may kondisyon ako, ano ito? James elaborated, ibibigay ko sa iyo ang Herstellan Art. Gayunpaman, dapat kang manatili sa Endlos upang makagawa ng mabuti at makabawi sa mga krimen ng Emmer Island. Ang karma ng Emmer Island ay ipapataw sa iyo, at maaari kang umalis kapag ito ay ganap na na-neutralize. Sige, deal, walang pag-aalinlangan na sang-ayon ni Winton. Isang misteryosong karma power na ipinanganak mula sa mga aksyon ng Emmer Island ang lumitaw at bumalot sa katawan ni Winton. Tinupad ni James ang kanyang salita kay Winton. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at lumitaw ang ilang mahiwagang inscription. Napinaw na niya ang endless lights at naintindihan na niya ang lahat ng naitala sa loob nito. Ang mga inscripsyong ito ay mayroong Herstellan Art na nakatala sa loob ng mga ito. Atasan ang isa sa iyong mga nasasakupan na ibigay ito kay Fenton. Kabanata 5146 na pinarusahan ni James ang halos lahat ng karapat-dapat dito. Si Zizzle ang huli. Tumingin si James kay Zizzle nang nanunukso. Alam niyang si Zizzle ang Lady Wicklies sa past life niya. Nagsagawa siya ng isang pambihirang paraan ng paglilinang, na nangangailangan sa kanya na muling magkatawang tao ng ilang beses bago maabot ang pagiging perpekto. Alam ni James na hindi pa niya kayang patayin si Zizzle. Sa mga nakaraang buhay nila, hinangaan siya ni Zizzle. Kaya, mayroon din siyang kaunting pag-unawa sa infinite reincarnation. Ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay ay madyay gising sa tuwing ang kanyang muling pagkakatawang tao ay nakatagpo ng mga mapanganib na sitwasyon. Bilang karagdagan, ang kanyang cultivation base ay mababawi, at maaari siyang muling magkatawang tao. Ang iba pang paraan para mabawi niya ang kanyang mga alaala ay ang maabot ang celestial rank. Mababawi kaagad ni Zizzle ang kanyang mga alaala at lakas kapag sinubukan niyang patayin siya. Gustong iwasan ni James na mangyari iyon. Tinitigan niya si Zizzle na may mapaglarong ngiti, na nagbigay ng kilig kay Zizzle. Ang kanyang mga binti ay parang goma, at nahirapan siyang tumayo. Paano mo ako balak parusahan, James? Papatayin mo ba ako? Medyo nanginginig ang boses ni Zizzle. Hindi mo ba ako mapapatawad sa pagligtas sa iyo sa nakaraan? Nakangiting sabi ni James, you want me to spare you. Paano ko magagawa iyon? Nakagawa ka ng hindi mabilang na mga krimen sa nakaraan. Nakipagsabuatan ka sa extraterrestrial demons at tinangkapang isakripisyo ang Chaos District. Magiging salot ka sa hinaharap. Dapat kong alisin ka sa lalong madaling panahon. Hindi. Natakot si Zizzle. Lumuhad siya sa lupa at gumapang kay James. Hinawakan niya ang isang paa nito at sinabing, pakiusap, iligtas mo ako, James. Simula ngayon, ako, ay magiging alipin mo. Susundin ko ang bawat salita mo. Papainitin ko ang higaan mo, at natakot si Zizzle para sa kanyang buhay at ibinalita ang anumang bagay na posibleng makapagliligtas sa kanyang buhay. Gayunpaman, walang intensyon si James na patayin si Zizzle dahil tutulungan lang niya itong mabawi ang kanyang mga alaala at lakas. Kailangang patayin ni James ang kanyang pangunahing katawan para mawala siya. Walang silbi na patayin ang kanyang clone o espiritual na katawan dahil hindi ito mag-trigger sa kanyang infinite reincarnation. Huminga siya ng malalim at sinabing, bumalik ka sa Doom Universe. Ha! Nagulat si Zizzle. Anong mali? Ayaw mo. Dapat ba kitang patayin ngayon? Hindi, pal, bumalik ka. Tumayo si Zizzle, inayos ang kanyang magugulong damit, at sinabing, hinding-hindi ako aalis sa Doom Universe. Agad na nagsimulang maglakad palayo si Zizzle. Gayunpaman, huminto siya sa kanyang paglalakad at tumingin kay James. Ano pa bang gusto mo? Lumapit si Zizzle at nakangiting sabi, ayoko nang bumalik.
Pwede ba kitang sundan? Hindi. Mariing tanggi ni James. Pagkatapos, nawala siya sa bulwagan. Naiwang naguguluhan si Zizzle sa lugar. Hindi pa ba ako maganda? O hindi sapat ang aking figure? Baka hindi niya ako nakikitang kaakit-akit. Inis kanya ang kanyang katawan. Medyo disente ako. Umalis si James sa lupa at nag-hover sa labas. Samantala, maraming powerhouse ang natipon sa Dark World. Si Thea ang nasa unahan ng grupo. Sa likod niya ay sina Winnie, Zaint, Jacopo, Noel, Henry, Henrik, Yardos, at ang iba pa. Kabanata 5147 agad na lumapit si Thea kay James at nag-aalalang nagtanong, "Are you okay, honey?" Hinawakan ni James ang mukha niya at nakangiting sumagot, "What could have happened? Naayos ko na ang lahat. Ang Endlos ay pinalaya mula sa anumang panganib mula ngayon. Nalutas mo na ba ang lahat?" Gulat na napatingin si Thea kay James. Oo. Pagkatapos ng maikling palitan ng mga salita, tumingin si James sa lumulutang na lupa sa dikalayuan. Inayos na ni Winton ang isang subordinate na bumalik sa Emmer Island na may mga inscription na ibinigay sa kanya ni James. Si Zizzle naman ay gustong sundan si James. Gayunpaman, umalis siya sa kawalan ng pag-asa matapos maramdaman ang masamang tingin ng tao. Hindi nagtagal, umalis din si Winton sa lumulutang na isla. Dinala niya ang karma na dulot ng mga aksyon ni Emmer Island. Sa makatuwid, kailangan niyang gumawa ng mabuti sa Endlos upang maneutralize ang karma. Umalis ka na. Itinaas ni James ang kanyang kamay, at pinalibutan ng isang malakas na puwersa ang lupain. Ang lupain ay gumuho, at ang iba pang Emmer Army ay namatay kasama nito. Sa wakas tapos na, huminga ng malalim si James. Ang Endlos Plane ay nagdusa mula sa isang panlabas na krisis mula nang ito ay ipinanganak. Ngayong araw, ito ay nalutas na sa wakas. Sabi ni James, "Tara na." Pinamunuan niya ang grupo palabas ng Dark World. "Thea, akayin mo muna sila pabalik sa Human Universe. Kailangan kong hawakan ang ilang bagay sa Orstellan Sect." "Sige." Tumango si Thea at umalis kasama ang grupo ng mga tao. Nagtungo si James sa Orstellan Sect. Sa loob ng pangunahing bulwagan ng Orstellan Sect, bumulala si Haring Marcy Ice, "Ano? Gusto mong mawala ang iyong posisyon bilang pinuno ng Orstellan Sect?" Sagot ni James, "Oo. Nalutas ko na ang krisis ng Endlos, at hindi na sasalakay ang mga extraterrestrial demons. Kaya, hindi ko kailangan panghawakan ang posisyon." Humakbang si Hetsema at matuwid na sinabi, "Ipasa mo sa akin ang titulo, Itay. Papalitan ko ang Orstellan Sect. Ipinapangako kong pamamahalaan ko ito ng maayos. Sa ilalim ng aking pamumuno, pananatilihin ng Orstellan Sect ang kapayapaan ng mga Endlos." "Ikaw." Napatingin si James kay Hetsema. Bagamat gusto ni James na isuko ang kanyang posisyon, hindi niya naisip na ibigay ito kay Hetsema. Hindi siya sumagot, sa halip ay bumaling kay Gaius. Agad na tumanggi si Gaius, na nagsabing, "Ayoko nang maging pinuno muli ng Orstellan Sect. Ngayong mapayapa na ang Endlos, gusto kong magkaroon ng oras sa sarili ko. Pagkatapos, titingnan ko ang ibang mga eroplano." Matapos marinig ang pagtanggi ni Gaius, tumingin si James kay Gurgen. Agad na tinugon ni Gurgen ang kanyang tingin, "Pagod na rin ako sa mga responsibilidad at ayaw kong maabala sa mga walang kwentang bagay na ito." King Marcy Ice. Itinuon ni James ang kanyang mga mata sa kanyang huling kandidato. "Huwag mo akong tingnan. Tinatamad akong mag-asikaso sa mga bagay na ito. Bukod dito, napagkasunduan na naming umalis ng magkasama sa Endlos pagkatapos makipag-ugnayan sa mga extraterrestrial demons. Sa tingin ko si Hetsema ay isang disenteng tao na may malaking potensyal. Dapat iwanan mo siya sa pamamahala." Pagkatapos mag-isip, tumango si James. Sige. Nagplano si James na manatili sa Endlos ng ilang oras bago umalis sa iba pang mga eroplano. Kaya naman, nagpasya siyang okay na hayaan si Hetsema sa ngayon. Kung hindi ito gumana, maaari niya itong palitan muli. Pagkatapos ng lahat, maraming mahuhusay na powerhouse sa Endlos ang may kakayahang balikitan ang responsibilidad. "Salamat, tatay." Tuwang-tuwa si Hetsema. Nakatayo si James sa harap ng hall. Ang 10 distrito at ang sansinukob ng tao ay lumitaw sa harap niya.
Bumulong siya, panahon na para ayusin ang endless heavenly path na winasak ng extraterrestrial demons. Kaagad pagkatapos nito, sinimulan niyang ibalik ang endless heavenly path. Nawala ang district heavenly paths, at ang endless heavenly path ay agad na pumalit sa pagpapanatili ng kaayusan sa buong endless. Kabanata 5148. Matapos mapawi ang mga endless sa krisis nito, ibinigay ni James ang kanyang posisyon bilang pinuno ng Orstellan sect at ibinalik ang endless heavenly path. Pagkatapos, bumalik siya sa human universe. Si James at Thea ay nanirahan sa Mount Bane at nanirahan sa pag-iisa ng ilang panahon. Sa likod ng isang espiritual na bundok, nakaupo si James sa bangin at nag-iisip sa malayo. Isang magandang babae na may mahabang itim na buhok at isang pambihirang figure ang lumapit. Ang kanyang itim na damit ay lumipad sa simoy ng hangin habang papalapit sa kanya. Umupo si Thea sa tabi ni James at nagtanong, "Ano ang nasa isip mo?" Walang gaano. Nawala sa pag-iisip si James. Ilang sandali ang nakalipas, naalala ni James ang ilang mga pangyayari sa kanyang nakaraang buhay. Kung bibigyan siya ng isang pagpipilian, mas gugustuhin niyang hindi mabawi ang kanyang mga alaala. Pagkatapos, maaari siyang mamuhay ng walang pakialam sa endless. Gayunpaman, hindi sa kanya ang desisyon. Kahit na tumanggi siyang bumalik sa Central Plain, darating ang kanyang mga kaaway na hahanapin siya maaga o huli. Desperado silang maalis siya pagkatapos ng kanilang nabigong pagtatangka. Bilang asawa ni James, madaling nasabi ni Thea ang nasa isip ni James. Bumantong hininga siya at sinabing, "Alam kong gusto mong umalis. Hindi ka maaaring maging idol ng isang beses. Mapayapa na ang endless, at ilang oras ka pa lang nakalaya. Gayunpaman, sabik ka nang umalis. Sige na. Ang malawak na mundo sa labas ay kung saan ka nararapat." Nakangiting sabi ni James, "Hindi naman kailangang magmadali. Kailangan ko pa ring umalis, kaya hindi mahalaga kung kailan. Mananatili ako rito ng mas matagal at gagamitin ang oras na ito para palaganapan ang supernatural powers na aking nilinang." Ang Central Plain ay ang pangunahing rehiyon ng maraming eroplano. Hindi mabilang na mabigat na powerhouse ang naninirahan sa loob ng Central Plain. Upang palawakin ang kanilang teritoryo, ang mga powerhouse na ito ay sumalakay sa mas maliliit na eroplano at sinakop ang mga ito para sa mga mapagkukunan. Ang Endless Plain ay sinasalakay ng Emmer Island mula pa noong buhay nito. Ngayong inalagaan na ni James ang Emmer Island, pansamantalang ligtas ang Endless. Gayunpaman, walang tigil sa pag-atake ng ibang mga eroplano matapos nilang matuklasan ang Endless. Ang mga naninirahan sa Endless Plain ay kailangang maging mas malakas para protektahan ang kanilang mga tahanan. Ang isa o dalawang powerhouse sa sovereign rank ay hindi sapat upang protektahan ang Endless Plain. Upang matiyak ang kaligtasan ng Endless Plain, kailangan nilang lumakas. Sa hindi mabilang na mga eroplano, may iilan na pinamumunuan ng mga powerhouse sa celestial rank. Ang mga puwersa ng Central Plain ay hindi madaling maglunsad ng mga pag-atake laban sa mga eroplanong pinamumunuan ng mga powerhouse sa celestial rank. Bagamat ang cultivation base ni James ay nasa Consummation Chaos Completer rank lamang, mayroon siyang natitirang mga tagumpay sa Martial Path at malalim sa mga inscription. Bukod dito, napino rin ni James ang tatlong endless lights. Naintindihan na niya ang lahat ng mga landas at inscription na umiiral sa loob ng endless. Sa makatuwid, maaari niyang gabayan ang iba upang tulungan silang umunlad. "Sige, tumango si Thea," sabi ni James, "plano kong magsagawa ng conference." Nakangiting sagot ni Thea, "Sige, mag-aayos ako." Pagkatapos, tumayo siya at umalis para maghanda para sa conference ni James. Habang naglalakad si Thea palayo, inactivate ni James ang kanyang Dobro Eyes, at ilang mahiwagang inscription ang lumitaw sa kanyang mga mag-aaral at mabilis na nagbago. Chapter 5149 na nakita ni James ang katawan ni Thea na nilamon ng itim na ambon. Nararamdaman niya ang kaluluwa ng tao ni Thea. Gayunpaman, ang isa pang kaluluwa ay nakatago sa kaloob-looban niya at hindi pa nagising. Sa kasamaang palad, ang kanyang Dobro Eyes ay hindi malutas ang pinagmulan ng kanyang kaluluwa. Si James ay isang napakalakas na magsasaka sa kanyang nakaraang buhay at may kaalaman tungkol sa iba't ibang bagay.
Sa kabila noon, hindi niya makita si Thea. He murmured, ano ang pinanggalingan ni Thea? Nakinig siya sa pakikipag-usap ng Ancestral Blood Master kay Thea at nalaman na nagmula si Thea sa pinakamalalim na bahagi ng Dark World. Siya ay inihatid sa Endless Chaos District ng isang grupo ng mga demonyo at natagpuan ng Ancestral Blood Master. Siya ay mula sa kaibuturan ng madilim na mundo, ha? Nagsalubong ang mga kilay ni James. Si Thea naman ay hindi masyadong inisip ang kanyang pinanggalingan. Kahit na nalaman niya ang tungkol sa natagpuan sa madilim na mundo, hindi na niya ito hinukay ng mas malalim. Sa halip, nakatuon siya sa pagpapalaganap ng balita ng kumperensya ni James sa iba't ibang distrito. Ang mga powerhouse mula sa buong Endless ay sumugod sa Heavenly Court ng Human Universe at umakyat sa Third Heaven. Hindi pa man nagsisimula ang conference, may ilang powerhouses na ang dumating sa venue. Maging ang mga powerhouse tulad ni Taranzac, Wyatt, Gaius, at Virgin ay nagpakita upang dumalo sa kumperensya ni James. Ilang oras na ang nakalipas mula noong si Hetsema ay naging pinuno ng Orstellan sect. Sa una, siya ay maingat at mapagpakumbabang humingi ng payo sa mga powerhouse tulad ni Gaius, Virgin, at Haring Marcy Ice. Gayunpaman, sa wakas ay nakalaya na siya sa kanilang pangangasiwa pagkatapos nilang umalis sa Human Universe upang dumalo sa kumperensya ni James. Umalis siya sa Orstellan sect at umalis sa Chaos District's Doom Universe. Napaka-flamboyant ni Hetsema. Dumating siya sakay ng isang napakagandang karwahe na hinihila ng 9 na gintong dragon at sinundan ng makapangyarihang mga gwardya. Ang kanyang Grand Convoy ay agad na nakakuha ng maraming atensyon habang siya ay naglalakbay sa Chaos District. Ang Hetsema nito, ang pinuno ng Orstellan sect ay dumating na sa Chaos District. Maraming powerhouses ang nakabantay sa bawat galaw niya. Ang kanyang convoy ay unti-unting naglakbay sa Chaos District. Sa huli ay nakarating siya sa Mount Chaos, kung saan naninirahan ang Dooms. Agad na napansin ng mga powerhouse ng Dooms ang pagdating ni Hetsema. Sina Zayden, Zizzle, at ang iba pang powerhouses ay nag-deactivate ng formation at personal na lumabas para batiin siya. Nakangiting sabi ni Zayden, natutuwa akong bisitahin tayo ng pinuno ng Orstellan sect. Si Hetsema ay nanatiling nakaupo sa karwahe. Nagmamalaki siyang sumagot, ganyan ba ang pagbati mo sa pinuno ng Orstellan sect? Dapat lumuhad ka sa harapan ko. Natigilan ang lahat sa kanyang sinabi. Agad na sinabi ni Zizzle, huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling, Hetsema. Bagamat mayroon kang dugo ng tao, ang iyong ina ay mula sa Dooms. Senior mo pa rin ang tatay ko, at hindi makatuwirang hilingin sa kanya na lumuhad sa harap mo. Mahinahong tugon ni Hetsema, power is everything, Zizzle. Huwag maging walang utang na loob. Aalisin sana ng mga tao ang Dooms kung hindi ako pumasok para makiusap para sa iyong buhay. Gusto siyang pabulaanan ni Zizzle ngunit pinigilan siya ni Zayden. Hinawakan niya ang braso ni Zizzle at kinaladkad ito sa pagkakaluhod kasama niya. Taos-puso kaming tinatanggap ka. Nasiyahan si Hetsema sa eksena. Bumaba siya sa karwahe at dahan-daang naglakad patungo sa Mount Doom. Sa likod ng Mount Doom, mayroong isang simpleng manor. Isang magandang babae na nakasuot ng puting damit, na nagniningning ng magandang aura, ang nakatayo sa harap ng manor. Napatingin si Yemima kay Hetsema, na naglalakad palapit sa kanya. Kabanata 5150 tumayo si Yemima sa harap ng simpleng manor at pinanood si Hetsema na naglalakad palapit sa kanya. Kahit na palagi siyang nananatili sa Mount Doom, alam niya ang mga bagay na nangyayari sa labas. Alam niya na ang kanyang anak ay bumalik sa human race at nagpunta sa isang bagong pangalan na ibinigay ni Thea, Hetsema Kaden. Huminto si Hetsema bago si Yemima. Tiningnan niya ang maganda ngunit mukhang haggard na babae at lumuhad sa lupa. Pagkatapos, binati niya ito ng may paggalang, ina. Mabilis siyang tinulungan ni Yemima at sinabing, anong ginagawa mo? Ikaw ang pinuno ng Orstellan sect at may mataas na katayuan sa Endless. Bilasan mo, bumangon ka na. Ina, samahan mo ako sa Orstellan sect, sabi ni Hetsema. Ang layunin ni Hetsema sa pagbisita sa Dooms ay upang kunin si Yemima at dalhin siya sa Orstellan sect. Sumagot si Yemima, bakit ako pupunta doon? Ayoko. Buti na lang nagstay ako dito.
Magiging hindi komportable ang manirahan sa isang hindi pamilyar na lugar. Tumingin sa kanya si Hetsema at sinabing, sa pagitan ni Wyatt at James, sino ang mahal mo? Bakit mo tinatanong yan? Umiwas ng tingin si Yemima, natatakot na salubungin ang tingin ni Hetsema. Hindi ko kayang makita kang mag-isa sa Mount Doom. Bigyan mo ako ng sagot, at kakausapin ko sila tungkol dito, diretsyong sabi ni Hetsema. Napansin ni Yemima ang pagpupursige sa mukha ni Hetsema. Inabot niya at hinaplos ang mukha nito, sinabing, I've never seen your face so close up before. Malalaki na kayong lahat. Hindi ka dapat manggulo ng iba. Sabi ni Hetsema, si Wyatt ay isang duwag na hindi karapat-dapat mahalin. Dahil nalilibugan ka na ni James at pinanganak mo ako, pumunta ka na sa kanya. Malapit na siyang magkaroon ng conference sa Human Universe. Dalhin kita sa kanya at hilingin sa kanya na bigyan ka ng titulo sa harap ng lahat. Hindi. Mabilis siyang sinubukang pigilan ni Yemima. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Hetsema at isinama siya. Ang kanyang kasalukuyang paglilinang ay mas mataas kaysa kay Yemima. Kahit na si Yemima ay isang mahuhusay na magsasaka, napabayan niya ang kanyang paglilinang pagkatapos ng insidente kay James. Sa sandaling iyon, ang kanyang cultivation rank ay hindi pa nakakapasok sa Kylem Acme rank. Nagpumiglas si Yemima na makalaya ngunit hindi ito nagtagumpay. Kinaladkad siya ni Hetsema papunta sa karwahe. Pagkatapos, nagsimulang hilahin ng siyam na dragon ang karwahe patungo sa Human Universe. Nagsimula na ang conference ni James. Isang dojo ang na-set up sa 33 langit ng Human Universe para ma-accommodate ang mga attendant. Maraming magsasaka ang matamang nakikinig sa pagsasalita ni James. Si Thea, Wyatt, Taran, at ilang iba pang powerhouse ay nakaupo sa harap, na pinakamalapit kay James. Ang malalakas na aura ay bumangon mula sa kanilang mga katawan, at halatang marami silang nakinabang sa pagsasalita ni James. Nagkaroon sila ng insight at malapit ng gumawa ng mga tagumpay sa kanilang cultivation rank. Boom! Biglang sumili ang malakas na aura mula sa lugar na pinakamalapit kay James. Kaagad pagkatapos, ang mahiwagang maraming kulay na sinag ng liwanag ay nahulog mula sa langit at nilamon ang isang lalaki. Nakagawa siya ng isang pambihirang tagumpay. Si Wyatt yan. Si Wyatt ay pumasok sa sovereign rank. Napansin ng iba pang powerhouse sa dojo ang aura na nagmumula kay Wyatt at nainggit sila nang makita nila ang mga makukulay na sinag ng liwanag na bumabagsak sa kanya mula sa langit. Kabanata 5151. Ang komperensya ni James ay isang mahusay na inspirasyon sa malalakas na magsasaka. Tumayo siya sa podium at pinagmasdan ang pagpasok ni Wyatt sa sovereign rank na may kasiyahan. Sa tagumpay ni Wyatt, nagkaroon ng isa pang powerhouse ang Endlos sa sovereign rank. Kalahati. Biglang, isang karwahe na hinihila ng siyam na gintong dragon ang hamarang sa komperensya. Nagsalubong ang kilay ni James sa nakita. Ang mga powerhouse sa dojo ay lumiko patungo sa karwahe. Sa ilalim ng tingin ng lahat, hinayla ni Hetsema si Yemima palabas ng karwahe. Ha! Natigilan ang lahat. Kinaladkad ni Hetsema si Yemima sa kawalan at naglakad patungo sa gitnang bahagi ng dojo. Agad namang nag-react si Thea at sinaway siya, anong ginagawa mo, Hetsema? Umalis ka dito. Hindi mo ba alam kung anong klaseng okasyon ito? Kung kailangan mong pag-usapan ang isang bagay, gagawin namin ito pagkatapos ng komperensya. Walang pag-aalinlangan na sumagot si Hetsema, hindi ito makapaghintay hanggang matapos ang komperensya. Dahil nandito na sina Wyatt at James, kailangan ko silang bigyan ng closure ang nanay ko. Nagkalat ang mga sinag na pumapalibot sa katawan ni Wyatt. Pagkatapos, tumayo siya at itinuon ang tingin kay Hetsema at Yemima sa kawalan. Nakikiusap si Yemima, kalimutan mo na, Hetsema. Balik tayo. Ang daming nakatingin sa amin. Hindi pa ba ako napahiya? Walang pakialam na sinabi ni Hetsema, ano ang dapat ikahiya? Nilingan niya si Yemima at sinabing, hindi ko kayang makita kang mag-isa sa Mount Doom. Ikinulong mo ang iyong sarili doon sa hindi mabilang na mga panahon at hindi man lang lumabas. Pinandilatan ni Hetsema si Wyatt at umungol, ang duwag mo, Wyatt. Nakarating na tayo sa ganito, pero iiwasan mo pa rin ba? Kung atras ka sa pagkakataong ito,
tuluyan na siyang mawawala sa iyo. Matapos pag-alitan si Wyatt, nilingan niya si James at sinabing, hindi mo binigyan ng tamang titulo ang aking ina, ni hindi mo inaako ang pananagutan sa iyong mga aksyon. Ngayon, dapat mo siyang bigyan ng closure sa harap ng lahat ng mga taong ito. Umalangaw-ngaw ang boses ni Hetsema sa buong dojo. Si Yemima ay hindi kapani-paniwalang nabagabag sa sitwasyon. Ayaw niyang harapin ng sabay sina James at Wyatt. Sinulyapan niya si Wyatt, ngunit wala itong sinabi bilang tugon. Pagkatapos, sumilip siya kay James at nakita niya ang seryosong ekspresyon nito. Natahimik ang buong dojo. Nakatingin ang lahat kay James at Wyatt. Nilingan din ni Thea si James, iniisip kung ano ang magiging reaksyon niya. Nagulat din ang kanyang mga anak na dinala ni Hetsema si Yemima sa dojo at tinitigan si James. Biglang tumayo si Wyatt at sinabing, dapat ay nanatili ka sa Orstellan sect, Hetsema. Bakit ka ba gumagawa ng eksena dito? Sigaw ni Hetsema, duwag ka, Wyatt. Ang babaeng mahal mo ay inagaw ng iba, pero wala kang gagawin. Ang mga salita ni Hetsema ay nag-trigger kay Wyatt. Noong nakaraan, palagi niyang sinusubukang patayin si James. Gayunpaman, natapos lamang ito sa kanyang pagkatalo. Matapos ang napakaraming oras na lumipas, binitawan na niya ang bagay na iyon at gusto niyang bigyan ng oras para ayusin ang lahat. Manahimik ka. Sigaw ni Wyatt, at ang kanyang boses ay umalangaw-ngaw sa buong dojo na parang dumadagandong na kulog. Nakapasok na siya sa sovereign rank, at ang kanyang aura ay napakalakas. Ang kanyang boses ay tumagos sa hangin, at tila babagsak ang 32 langit. Kabanata 5152 natutunan na ni Wyatt na tanggapin ang kapalaran. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na nakalimutan na niya ang nangyari. Pinigil niya ang galit sa kaibuturan ng kanyang puso. Galit na galit siya na dinala ni Hetsema si Yemima sa 33 langit ng human universe at inilantad ang lahat sa harap ng napakalaking pulutong ng mga powerhouse. Napatingin si Wyatt kay Yemima, at dumilim ang mukha nito. Nilingan niya si James sa podium, kinuyam ang mga kamao, at dahan-daang lumapit. Tinitigan din ni James si Wyatt. Huminto si Wyatt sa kanyang harapan at sinabing, kailangan nating ayusin ang bagay na ito, James. Kahit na ang Endlos ay nasa kapayapaan, ang Dooms at ang mga tao ay nagsalungatan sa loob ng hindi mabilang na taon. Resolbahin natin ito ngayon, once and for all. Paano natin ito aayusin? Tumingin si James kay Wyatt. Sumagot si Wyatt, buhay ka o buhay ko. Kumunat ang noo ni James. Hindi niya nagustuhan ang mga nangyari. Noon pa man ay gusto niyang bigyan ng titulo si Yemima. Tutal, nagkaroon sila ng isang anak na lalaki. Gayunpaman, alam niyang nagmamahalan sina Wyatt at Yemima. Ang kanyang relasyon kay Yemima ay isang aksidente lamang, isang pagkakamali na nangyari dahil sa salungatan sa pagitan ng mga tao at Dooms. Sa lahat ng ito, pinili ni James na iwasan ang pagharap sa bagay na ito. Tumingin si James kay Wyatt at sinabing, "You're no match for me. Dapat kang umalis kasama si Yemima." Lumingon si Wyatt at tumingin kay Yemima, na tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Umungol siya, gusto mo kunin ko na lang siya. Paano ako titingnan ng ibang tao? Paano ko itataas ang ulo ko sa hinaharap? Hindi na kinaya ni Yemima ang sitwasyon. Lumapit siya at sumigaw, tama na. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa dojo. Pagkatapos, dahan-dahan siyang humakbang at huminto sa harap ni na Wyatt at James. Tiningnan niya si Wyatt, na ang hitsura ay tumanda na mula noong huli silang magkita. Ang itim niyang buhok ay may ilang puting hibla na nakahalo sa mga ito. Wala na siyang mayabang at walang muwang na kilos tulad ng dati. Sa sandaling iyon, mukha siyang mature at matalino. Habang nakatitig sa mukha niya, nabawi niya ang matagal na niyang ngiti. Nagalit ka na ba sa akin, Yemima? Malungkot na tumingin sa kanya si Wyatt. Nang bumalik siya sa Dooms, nakaramdam siya ng pagtataksil matapos niyang malaman na buntis si Yemima sa anak ni James. Pagkatapos niyang ipanganak si Hetsema, ikinulong niya ito sa isang piitan at pinilit na manirahan sa dilim. Labis niyang pinagsisihan ang ginawa niya noon. Ang mga bagay ay hindi kailanman darating sa ganito kung siya ay naging mas mapagbigay at tinatrato si Hetsema bilang kanyang anak. Umiling si Yemima at sumagot, hindi.
Never akong nandidiri sa'yo. Kinasusuklaman ko lang ang aking kapalaran. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, tumingin kay James, at sinabing, I've never hate you either, James. Naiinis lang ako na hindi ako ipinanganak sa mapayapang panahon. Bakit kailangang sa panahon na ang mga tao at ang doom ay magkasalungat? Naluluhang tumingin si Yemima sa dalawang lalaki. Hindi na ako malinis, Wyatt. Binitawan na kita. Ikinalulungkot kong hindi ako ang iyong babae sa buhay na ito. Sana sa susunod na buhay ko, mapapasa iyo ako. Tumagos ang boses niya sa dojo. Kaagad pagkatapos, nagsimulang magwatek-watek ang kanyang katawan, at ang kanyang kaluluwa ay sumasailalim sa reincarnation. Yemima, napaungol si Wyatt sa kawalan ng pag-asa, ngunit hindi niya ito pinigilan. Kabanata 5153 sa kasalukuyang lakas ni Wyatt, mapipigilan niya ang muling pagkakatawang tao ni Yemima. Gayunpaman, nais niyang igalang ang kanyang desisyon. James, please take good care of Hetsema. Unti-unting nawala ang kaluluwa ni Yemima, at umalangaw-ngaw ang boses niya sa dojo. Nakaramdam ng panghihinayang si Hetsema matapos makita kung paano nangyari ang mga bagay-bagay. Hindi niya inaasahan na ang kanyang mga aksyon ay haantong sa muling pagkakatawang tao ni Yemima. Sa kabila nito, nadama niya na maaaring ito ang pinakamahusay. Ang dojo ay puno ng mga powerhouse mula sa buong Endlos. Gayunpaman, ito ay ganap na tahimik. Bulong ni Wyatt habang pinapanood si Yemima na muling magkatawang tao, hihintayin kita, Yemima. Hihintayin kitang muling magkatawang tao. Kahit na kailangan kong maglakbay sa mga dulo ng mundo, hahanapin kita. Sa ilalim ng hindi mabilang na mga tingin, lumakad siya sa kawalan at umalis sa dojo. Pagkatapos, umalis siya sa 33 langit ng human universe. Natahimik si James. Ang kinalabasan ay hindi niya gustong makita, ngunit naramdaman nito ang pinakaangkop na wakas. Ituloy mo ang komperensya, sabi ni James. Hindi na natili si Hetsema matapos magpatuloy ang komperensya. Ibinahagi ni James ng detalyado ang kanyang kaalaman sa paglilinang. Samantala, nakaalis na si Wyatt. Nakapasok na siya sa sovereign rank, kaya madali niyang mahanap ang reincarnated na sarili ni Yemima. Sa isang partikular na distrito sa loob ng Endlos na puno ng lakas ng halimaw, isang fox ang ipinanganak. Ang fox ay ipinanganak sa isang planeta kung saan laganap ang mga demonyo. Gayunpaman, lihim siyang pinrotektahan ni Wyatt at binigyan siya ng gabay sa paglilinang. Sa lalong madaling panahon, ang fox ay maaaring mag-transform sa isang tao. Ang fox ay walang iba kundi si Yemima, na muling nagkatawang tao sa Fiend race. Sa kabila noon, binantayan pa rin siya ni Wyatt. Makalipas ang isang panahon, natapos ang conference ni James. Iniwan niya ang dojo, iniwan ang mga magsasaka upang patuloy na pag-isipan ang material na kanyang ibinahagi. Si James ang kasalukuyang Endless Lord, at dahil naibalik niya ang Endless Heavenly Path, lahat ng nasa Endless ay nasa ilalim ng kanyang detection. Madali siyang makakuha ng intel sa bawat galaw ni Wyatt. Matapos malaman ang pinakabagong mga galaw ni Wyatt, huminga ng malalim si James at bumulong, marahil ito ang happily ever after ni na Wyatt at Yemima. Nagtungo si James sa isang palasyo sa Human Universe's Heavenly Court. Umupo siya sa entrance ng palasyo at pinanood sina Wyatt at Yemima. Uminom siya ng alak, at gumuhit ang ngiti sa kanyang mukha. Sa pagkakataong iyon, lumapit si Thea, nakasuot ng itim na damit, at umupo sa tabi niya. Si Thea ay isang walang katulad na powerhouse at matagumpay na nakapasok sa sovereign rank sa loob ng isang panahon. Siya rin, ay madaling makakuha ng pananaw sa buhay ni Wyatt. Nakangiting tanong ni Thea, nagsisisi ka ba? Sumagot si James, bakit ako? Sagot ni Thea, nanay siya ni Hetsema, kung tutuusin. Ngayong siya ay muling nagkatawang tao, nakalimutan na niya ang lahat tungkol sa kanyang nakaraang buhay at kasama si Wyatt ngayon. Hindi ka ba nagsisisi? Ngumiti si James at sinabing, syempre, may pinagsisisihan ako. Gayunpaman, hindi ko siya mapipilit. Gusto ko sana siyang bigyan ng titulo, pero alam kong wala siyang nararamdaman para sa akin. Kahit na ginawa niya, ito ay dahil lamang kay Hetsema. Huminga siya ng malalim at sinabing, "Turn might just be the perfect ending for everyone. At saka, you're more than enough for me."
Pagkatapos magsalita ay niyakap niya si Thea. Kabanata 5154 na matapos muling magkatawang tao si Yemima, nanatili si Wyatt sa tabi niya. Samantala, pansamantalang nanatili si James sa Mount Bain pagkatapos ng kumperensya. Ang kanyang kumperensya ay lubos na nagbigay inspirasyon sa maraming magsasaka. Si Haring Marcy Ice ay nagkaroon ng isang pambihirang tagumpay sa Sovereign rank at naabot ang Marcy Ice Pat H's 16th rank. Siya ay nasa parehong tagumpay sa Marshall Path. Gayunpaman, ang kanyang cultivation rank ay nalampasan si James. Hindi nagtagal, pumasok din si Taran sa Sovereign rank. Ang Endlos sa wakas ay nagkaroon ng ilang karagdagang mga powerhouse sa Sovereign rank at hindi na inuri bilang isang lower rank na eroplano. Nag-evolve ito sa isang middle rank na eroplano. Ang mas mababang ranggo ng mga eroplano ay walang mga powerhouse sa Sovereign rank. Kahit na nagawa nilang gumawa ng isang powerhouse sa Sovereign rank, ito ay magiging kapinsalaan ng buong mapagkukunan ng eroplano. Nang matapos ni James ang kumperensya, maingat siyang namuhay sa Endlos. Isang araw, pagkalipas ng maraming panahon, nasira ang kanyang mapayapang mga araw. 1,000 epoch na ang nakalipas mula noong conference ni James. Sa labas ng Endlos Plain, lumitaw ang isang napakalaking lumilipad na barkong pandigma na may higit sa 100 buhay na nilalang. May eroplano sa unahan natin. Let's go check it out. Isang medyo gwapong lalaki na nakasuot ng puting roba ang tumayo sa loob ng lumilipad na battleship at tumingin sa Endlos Plain. Ang barkong pandigma ay mabilis na lumapit sa Endlos Plain at lumampas ang Sconsa Barrier, na pumasok sa Endlos Dark World. Sa sandaling lumitaw ang hindi kilalang barkong pandigma, nakita ng mga powerhouse ng Endlos na umabot na sa Sovereign rank ang kanilang presensya. Tumayo si James sa ibabaw ng bundok at nakakunot ang noo na tumingin sa Dark World. Tumayo na rin si Thea. Hinawakan niya ang kamay niya at tinanong, anong problema? Pagkatapos magsalita, naramdaman ni Thea ang hindi pamilyar na aura mula sa madilim na mundo. Nakakunot ang kanyang mga kilay habang sinabi, ang mga buhay na nilalang mula sa ibang eroplano ay pumasok sa Endlos. Sagot ni James, oo. Hindi pa natin alam kung saan sila galing, kaya huwag tayong padalos-dalos. Dapat nating alamin ang dahilan kung bakit sila unang pumasok sa Endlos. Okay, tumango si Thea. Samantala, sa isang partikular na distrito ng Endlos, nakasandal si Wyatt sa isang malaking puno. Sa tabi niya ay si Yemima, na muling nagkatawang tao bilang isang fiend na may kaparehong itsura ng kanyang nakaraang buhay. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Wyatt ang presensya ng mga nanghihimasok sa Endlos Plain. Pagkatapos ng maikling pagkabigla, pinili niyang huwag pansinin ito. Napakaraming iba pang powerhouse sa Endlos, at hindi na niya kailangan pang mamagitan. Si Haring Marcy Ice, na nasa Orstellan sect, ay nakakunot ang noo. Sinabi niya, ang Endlos Plain ay may mga nanghihimasok. Natuklasan din ng Gurgen, Gaius, Taran, at iba pang powerhouse ang malalakas na nilalang na nabubuhay sa Endlos Plain. Gayunpaman, walang kumilos ng padalos-dalos dahil wala pang nagawa si James. Pinigilan ng lahat ang kanilang mga aura at nagtago, na nagpaplanong alamin muna ang motibo ng mga nanghihimasok. Ang lumilipad na barkong pandigma ay patuloy na sumusulong sa Dark World. Hindi nagtagal, nakalabas na sila sa kadiliman at pumasok na sa Endlos Plain. Isang magandang babae ang nagsabi, mahina ang eroplanong ito. Wala pa silang powerhouse sa Sovereign rank. Nakasuot ng puting damit ang babae at may magandang figure. Matapos makapasok ang barkong pandigma sa Endlos Plain, iniskan niya ang buong lugar. Gayunpaman, hindi niya matukoy ang anumang kapansin-pansing powerhouses. Sumagot ang commander ng grupo, dahil nandito na tayo, tingnan natin ang paligid. Ang lumilipad na bapor na pandigma ay nagpatuloy sa pagsulong, na tumatawid sa iba't ibang distrito. Kabanata 5155 hindi nagtagal, lumitaw ang lumilipad na barkong pandigma sa Human Universe. Nararamdaman ng hindi kilalang mga mananalakay na ang Human Universe ay ang ubod ng Endlos Plain, dahil ang swerteng nakalap ay ang pinakamalakas. Sa makatuwid, kung ang Endlos Plain ay may mga powerhouse, sila ay nasa loob ng Human Universe.
Huminto ang napakalaking barkong pandigma na nagdadala ng daan-daang buhay na nilalang sa labas ng Heavenly Court ng Human Universe. Bumaba si Amon sa barkong pandigma, tumingin sa South Heaven Gate, at sumigaw, "Sino ang namamahala rito?" Maya-maya, naglakad si Jacopo sa labas ng South Heaven Gate at maingat na tinitigan ang lumilipad na barkong pandigma sa unahan niya. Sumagot siya, "Ako ang Panginoon ng makalangit na hukuman ng sansinukob ng tao. Anong pinanggalingan mo, at bakit ka nandito?" Bagamat isa ring powerhouse si Jacopo, hindi siya sapat na malakas upang maramdaman na ang mga nabubuhay na nilalang na nauna sa kanya ay mula sa ibang eroplano. Sumagot ang commander ng nanghihimasok, "Kami ay mga disipulo mula sa Jew Academy ng Central Plain. Kami ay naglalakbay sa ibang mga eroplano upang mamigay ng mga imbitasyon para mag-recruit ng mga bagong disipulo." Ang Central Plain. Nagulat si Jacopo. Hindi niya inaasahan na ang mga nabubuhay na nilalang sa harap niya ay mula sa Central Plain. Matapos ang isang maikling pagkabigla, naalala ni Jacopo ang kanyang sarili at sumagot, "Pasensya na. Hindi kami interesado sa paglalakbay sa Central Plain, at hindi rin namin gustong sumali sa iba pang puwersa. Please umalis ka na." Ang isa sa mga alagad ng Jew Academy ay bumantong hininga at sinabing, "Hindi mapagpasalamat. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang mundo sa labas ng eroplanong ito. Alam mo ba kung anong uri ng lugar ang Central Plain? Naiintindihan mo ba kung gaano kalakas ang Jew Academy? Wala kang pakialam kung anong klaseng lugar ka galing. Hindi ka welcome dito. Get lost." Hindi sineseryoso ni Jacopo ang mga tagalabas at hindi rin niya alintana na sila ay mula sa Central Plain. Lumapit ang commander ng nanghihimasok at sinabing, "Huwag kang padalos-dalos. Ang aming misyon ay mag-recruit ng mga mahuhusay na powerhouse para sa akademya. Hindi kami nandito para manggulo. Hindi maaaring magkaroon ng anumang powerhouse sa maliit na eroplanong ito. Sa tingin ko ay dapat na tayong umalis." Pinanood ni James ang lahat mula sa Mount Bain. Tanong ni Thea, na nasa tabi niya, anong klaseng lugar ang Jew Academy? Bakit sila nagre-recruit ng mga disipulo mula sa ibang eroplano? Walang pag-aalinlangan na sinabi ni James, ang Jew Academy ay isang malakas na puwersa sa Central Plain. Sa mga tuntunin ng pangkalahatang lakas, dapat itong kabilang sa nangungunang 10. Ang Panginoon ng Emmer Island, si Fenton, ay nireranggo bilang isa sa 10 pinakamalakas na powerhouse. Gayunpaman, ang mga ranggo na ito ay ginawa ng ilang random na tao. Mayroong hindi mabilang na mga powerhouse sa Central Plain, ngunit bihira silang magpakita ng kanilang sarili sa publiko. Kaya, karamihan ay naiwan sa mga ranggo dahil hindi sila kilala ng publiko. Ang komprehensibong lakas ng Emmer Island ay hindi kahanga-hanga sa Central Plain. Anumang malakas na eroplano sa Central Plain ay madaling sirain ang mga ito. Sa nakaraang buhay ni James, siya ang Lord Supremus ng Supremacium. Kaya naman, alam na niya ang tungkol sa mga gawain ng Central Plain. Ang pinuno ng Jew Academy ay isang powerhouse sa tuktok ng Great Celestial Rank. Gayunpaman, hindi ko alam kung nakagawa siya ng anumang mga tagumpay pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Mahusay na Celestial Rank. Gulat na napatingin si Thea kay James. Ang Sovereign Rank ay hindi na isang mito sa Endlos, at maraming powerhouse ang nakaalam na lampas dito ay ang Celestial Rank. Gayunpaman, hindi alam ni Thea na nakategorya din ang Celestial Rank. Sa katunayan, walang ibang tao sa Endless Plain ang nakakaalam tungkol dito maliban sa mga powerhouse ni James at Emmer Island, na muling nagkatawang tao. Gayunpaman, wala sa kanila ang nagsalita tungkol dito. Bahagyang tumango si James at sinabing, "Yeah. Ang Celestial Rank ay may ilang mga sub-rank. Nariyan ang Petit Celestial Rank, Great Celestial Rank, Martial Celestial Rank, at Holy Celestial Rank. Ang Holy Celestial Rank ay ang pinakadakilang tagumpay na maaabot ng Cultivator. Ang isang powerhouse na umabot sa Holy Celestial Rank ay maaaring mangibabaw sa 10,000 mga eroplano at tumayo sa itaas ng hindi mabilang na iba pang mga powerhouse." Nagtaka si Thea kung paano nalaman ni James ang sitwasyon ng Central Plain. Nagulat siyang nagtanong, maraming powerhouses ba ang Holy Celestial Rank sa Endless Plain?
Bahagyang umiling si James at sinabing, kapareho ito ng sovereign rank sa Endless Plane noong nakaraan. Maaaring ito ay isang alamat, o marahil ay ilang tao na ang nakapasok sa ranggo. Tinanong ni Thea, paano mo nalaman ang lahat ng ito? Hindi sinagot ni James ang tanong niya. Sa halip, sinabi niya, Thea, salubungin natin ang mga disipulo ng Jew Academy. Pagkatapos niyang magsalita ay naglakad na siya palayo. Sa susunod na sandali, nagpakita na siya sa labas ng South Heaven Gate. Sumunod naman si Thea sa likod niya. Agad na iniligpit ni Jacopo ang kanyang sandata matapos makita ang kanyang mga magulang. Tinawag niya sila, tatay, nanay. Ma'am, bahagyang tumango si James bilang tugon. Ang matandang disipulo ng Jew Academy, na namumuno sa grupo, ay bumaling kay James. Nagulat siya matapos mabigang makita ang cultivation base ni James. Siya ay matino at hindi naglakas loob na kumilos ng walang ingat. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at sinabing, ako ang nakatataas na disipulo ng Mount Morowewa ng Jew Academy, si Ziad Luber. Maaari ko bang tanungin ang iyong pangalan? Napatingin si James kay Ziad. Bagamat hindi pa nakapasok si James sa sovereign rank, nabawi niya ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay at nagkaroon ng malakas na kakayahan sa pagtuklas. Sa isang sulyap, masasabi niyang ang cultivation rank ni Ziad ay nasa sovereign 5th rank. Siya si James Caden. Matapos ipakilala ang kanyang sarili, inabot ni James ang kanyang kamay at sinabing, dahil narito ka na mamigay ng mga imbitasyon para mag-recruit ng mga disipulo, ibigay mo sila sa akin. Bago pa makapagsalita si Ziad, sumingit ang isang disipulo, na nagsasabing, sa tingin mo ba napakadali mong magkaroon ng imbitasyon, brat? Ang kalmado ni James ay nabalisa sa alagad. Masyado kang maingay. Tumingin si James sa disipulo, na nakarating sa sovereign rank, at nag-teleport sa harap niya. Bago pa makapag-react ang alagad, hinampos na siya ni James sa malayo. Ikaw. Galit na galit ang mga alagad ng Jew Academy at agad na inilabas ang kanilang mga sandata. Tiningnan sila ni James ng mahinahon at sinabing, nasa Endless Plane kayo. Hindi mahalaga kung saan ka nanggaling. Sa Endless Plane, sinusunod mo ang aming mga patakaran. Agad na sumigaw si Ziad, tumayo ka. Umatras ang grupo ng mga disipulo. Lumapit si Ziad kay James at tinitigan siya. Ang disipulong naalis ay bumalik na may maliliit na pinsala. Tumingin siya kay Ziad at sinabing, dapat mo akong ipaghiganti. Ikinaway ni Ziad ang kanyang kamay, senyales na tumigil na siya sa pagsasalita. Hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng isang napakalakas na tao sa isang maliit na eroplano na tulad nito. Sinusubukan ni Ziad na makita ang base ng cultivation ni James ngunit hindi ito nagtagumpay. Tumingin sa kanya si James at mahinahong sinabi, anong problema? Gusto mong subukan ang lakas ko. Puntahan natin ito. Gusto kong makita kung stable ang kapangyarihan ng iyong sovereign 5th rank. Nagulat si Ziad na naramdaman ni James ang kanyang cultivation rank. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, nakangiti siyang sumagot, inutusan kami na pumili ng mga mahuhusay na kandidato para i-recruit bilang mga disipulo. Hindi kami nandito para manggulo. Pagkatapos, inilabas niya ang isang imbitasyon at sinabi, dalhin ang imbitasyon na ito sa Jew Academy, at agad kang tatanggapin bilang isang disipulo. Isa lang. Kumunot ang noo ni James. Tinitigan siya ni Ziad at nagtanong, hindi pa ba sapat? Casual na sagot ni James, syempre. Ang Endless Plane ay may napakaraming mahuhusay na powerhouse. Hindi sapat ang isang imbitasyon. Hindi ako hihingi ng sobra. Ilang 10,000 lang ang gagawa. Namula ang mukha ni Ziad sa sinabi ni James. Kumunot ang noo niya at sinabing, para saan mo kinukuha ang Jew Academy? Sa tingin mo ba may makakasali na lang? Isang karangalan na para sa iyong eroplano na makatanggap ng imbitasyon. Nakangiting tugon ni James, pero hindi sapat. Pagkatapos lumitaw ang Jew Academy, gumawa ng plano si James. Nais niyang dalhin ang ilan sa mga powerhouse ng Endless sa DWEX Academy. Pagkatapos ng lahat, ang Jew Academy ay itinuturing na isa sa nangungunang 10 puwersa ng Central Plain. Bagamat nasa ibaba ito sa nangungunang 10, sila ay isang neutral na puwersa na may magandang relasyon sa maraming maimpluwensyang pamilya at sekta.
Ang Endless Plane ay medyo mahina pa at nangangailangan ng malakas na suporta. Bukod pa rito, hindi maibabalik ni James ang dati niyang cultivation base kung mananatili siya sa Endless. Sa kanyang nakaraang buhay, naabot na niya ang rurok ng Martial Celestial Rank at isang hakbang na lang ang layo mula sa pagpasok sa Holy Celestial Rank. Kakailanganin niya ng maraming mapagkukunan upang mabawi ang kanyang lakas. Sa kasamaang palad, ang Endless ay kulang sa mga mapagkukunan. Kinailangan niyang pumunta sa Central Plain at humanap ng lugar na mapaglilinang ng hindi inilalantad ang pagkakakilanlan ng kanyang nakaraang buhay. Ang Jew Academy ay isang magandang lokasyon. Tinitigan ni Ziad si James at sinabing, kung mas maraming buhay na nilalang mula sa Endless Plain ang gustong sumali sa Jew Academy, maaari silang magtungo sa Central Plain at lumahok sa pagtatasa. Hanggat sila ay pumasa, sila ay magiging karapat-dapat bilang mga alagad ng Jew Academy. Sige, naiintindihan ko. Pwede ka nang umalis. Inalis ni James ang imbitasyon, ikanaway ang kanyang kamay, at itinaboy ang kanyang mga bisita. Tara na. Hindi na rin nagsalita si Ziad. Mabilis siyang naglabas ng utos, at sumakay ang grupo niya sa barkong pandigma. Hindi nagtagal, umalis sila sa Endless Plain at pumasok sa Dark World. Masyadong mayabang ang brat na iyon. Bakit hindi mo siya tinuruan ng leksyon, Ziad? Oo, siya ay mula sa isang maliit na eroplano ngunit napakayabang patungo sa amin. Ang mga alagad ng Jew Academy ay hindi nasisiyahan sa pag-uugali ni James. Huminga ng malalim si Ziad at sinabing, bago kami umalis, pinayuhan kaming huwag maliitin ang alinman sa mga eroplanong ito, lalo na ang mas maliliit. Sa ilan sa mga mas maliliit na eroplanong ito, maaaring nagtatago ang mga talagang makapangyarihang magsasaka. Hindi ko makita ang kanyang cultivation rank, ngunit nakita niya mismo sa pamamagitan ko. Nilinang ko ang isang lihim na sining na kayang itago ang aking aura, ngunit naramdaman pa rin niya ang aking cultivation. Ito ay nagsasalita tungkol sa kanyang lakas. Isang disipulo ang nagtanong, ganyan ba talaga siya kalakas? Madali niyang napatalsik ang isang cultivator sa Sovereign First Rank. Siya ay hindi bababa sa Sovereign Second Rank. Higit pa rito, hindi ko man lang naramdaman ang anumang pagbabago bago ng kapangyarihan ng kumilos siya. Ibig sabihin puro physical strength ang ginamit niya. Kung ang kanyang pisikal na lakas ay nakakatakot na, ang kanyang cultivation base ay dapat. Hindi mo ari ni Ziad ang lakas ni James. Pakiramdam niya ay mas mataas ang lakas ni James kaysa sa kanya. Marahil siya ay isang powerhouse sa Petit Celestial Rank na piniling magtago sa isang maliit na eroplano. Ibinahagi ni Ziad ang kanyang haka-haka. Ang Petit Celestial Rank. Nagulat ang mga alagad ng Jew Academy sa kanyang sinabi. Samantala, binabasa ni James ang imbitasyon sa labas ng South Heaven Gate. Yumuko si Thea para tingnan, ngunit hindi pamilyar sa kanya ang mga nakasulat sa imbitasyon. Kahit na siya ay pumasok sa Sovereign Rank, hindi niya maintindihan ang mga ito. Tinanong niya, ano ang nakasulat dito? Ipinaliwanag ni James, ang imbitasyon ay katumbas ng isang exemption pass mula sa pagtatasa. Kung pupunta ako sa Jew Academy kasama nito, agad akong tatanggapin bilang isang disipulo. Nakasaad din sa imbitasyon ang petsa ng recruitment ng alagad ng Jew Academy. Matapos makita ni James ang petsa, naisip niya sa kanyang sarili, hindi ko alam na lumipas na ang oras. Napakatagal na panahon mula nang siya ay muling magkatawang tao. Na-curious si James kung ano ang takbo ng Supremacium na itinayo niya mula sa simula at kung sino ang kasalukuyang namumuno. Nais din niyang malaman ang pinakabagong kondisyon ng Central Plain. Inaasahan ni James na bumalik sa Central Plain ngunit natatakot siyang makaharap ang mga dating kaaway bago niya mabawi ang kanyang lakas. Ang kanyang mga dating kalaban ay mga nangungunang powerhouse at madaling sirain ang Jew Academy. Kahit na ang Jew Academy ay isa sa pinakamakapangyarihang puwersa ng Central Plain, ito ay dahil lamang sa maraming powerhouses na pinalaki nila sa nakaraan. Ang mga powerhouse na ito ay umalis na sa Jew Academy ngunit lalabas kung ang akademya ay nakatagpo ng panganib. Ang malapit na koneksyon ng Jew Academy sa mga powerhouse na ito ay nagbigay daan sa kanila na bumangon upang maging isa sa pinakamalakas na puwersa sa Central Plain. Hinayla ni Thea si James at tinanong, ano ang nasa isip mo?
Bumalik si James sa realidad, ngumiti, at sumagot, wala lang. Tumingin si Jacopo kay James at tinanong, ano ang susunod mong plano, tatay? Sumagot si James, kailangan munang bisitahin ang Orstellan sect. Pagkatapos niyang magsalita ay nawala na siya sa paningin niya. Sa susunod na sandali, nakarating na siya sa Orstellan sect. Kahit na ang Human Universe at ang Orstellan sect ay magkahiwalay na distrito, madaling marating ni James ang lugar sa isang pag-iisip lamang dahil siya ang Endless Lord. Sa likod ng isang partikular na bundok ng Orstellan sect, sina Gaius at Virgin ay naglalaro ng chess. Si Haring Marcias ay tumingin sa gilid, sinusubukang matuto mula sa kanila. Ang chess na kanilang nilalaro ay binubuo ng iba't ibang path. Ito ay hindi tulad ng ordinaryong chess. Sa halip, nagpapalitan sila ng kaalaman sa paglilinang. Swoosh! Isang liwanag na sinag ang bumagsak sa lupa, at isang lalaki ang lumitaw mula rito. Nandito ka. Agad na itinigil ni Gaius at Virgin ang kanilang usapan. Nilingan din ni Haring Marcy ay si James. Alam nila ang tungkol sa mga nanghihimasok mula sa Central Plain at inaasahan na nila ang pagdating ni James. Diretso ang tanong ni Haring Marcy Ice, so what was it about? Lumapit si James, umupo, at nakangiting sumagot, wala naman. Isang akademya mula sa Central Plain ang dumating upang kumuha ng ilang mga disipulo at binigyan ako ng isang imbitasyon. Balak kong pumunta sa Central Plain. Payag kayong tatlo na sumama sa akin. Tuwang-tuwang sumagot si Haring Marcy Ice, oo. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Nakangiting sagot ni Gaius, oo naman. Ilang taon ko nang binabantayan ang Infinity Cities. Ngayon nasa wakas ay malaya na ako, ang buhay ay naging medyo boring. Gusto kong bumisita sa mas malakas na eroplano at magsikap na maabot ang mas mataas na ranggo. Sumang-ayon din si Virgin, na nagsasabing, sabay na tayo. Nag-isip sandali si James at sinabing, eto ang plano ko. Gusto kong mag-set up ng formation sa paligid ng Endless Plain para protektahan ito mula sa mga nanghihimasok. Pipigilan din ng Pormasayon ang mga buhay na nilalang ng Endless na malayang umalis. Dapat ay nasa sovereign rank man lang ang isa para mabuhay sa ibang eroplano. Kaya, pahihintulutan ko lamang na umalis ang mga nakaabot sa sovereign rank. Sige. Ang mungkahi ni James ay lubos na tinanggap. James elaborated, bukod sa aming tatlo na nakarating sa sovereign rank. Nandyan din sina Thea, Taran, at Wyatt. Kung walang mangyayari, ito ay ang grupo namin na sabay na pupunta sa Central Plain. Kailangan ko ring makipag-usap sa kanila tungkol dito. Kinawean ni Haring Marcy Ice ang kanyang kamay at sinabing, sige. Hihintayin ka namin dito. Umalis nang magkasama kapag naayos mo na ang lahat sa Endless. Nga pala, biglang may naisip si James at nagtanong, kumusta si Hetsema ngayon? Nakangiting sinabi ni Haring Marcy Ice, siya ay gumagawa ng mabuti at patuloy na bumubuti. Pinamamahalaan niya ng maayos ang Orstellan sect at ang mga distrito ng Endless. Isa pa, napakatalino niya. Madali niyang linangin ang anumang bagay sa pamamagitan lamang ng ilang mga punto. Sabi ni James, I mean ang mental state niya. Sumagot si Haring Marcy Ice, lumaki siyang may puot at hinanakit. Sa kabutihang palad, siya ay gumagawa ng mas mahusay pagkatapos Yemima ay reincarnated. Marami siyang potensyal. Sigurado akong makakamit niya ang magagandang bagay sooner or later. Gumaan ang pakiramdam ni James sa pagtiyak ni Haring Marcy Ice. Nag-aalala siyang baka mapunta sa maling landas si Hetsema. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga alalahanin ay hindi kailangan. Mag-leave muna ako. Si James ay hindi nagtagal sa Orstellan sect at mabilis na naglakbay sa Mount Hazif upang makita si Taran. Matapos malaman ang plano ni James na pumunta sa Central Plain, pumayag kaagad si Taran. Noon pa man ay gusto niyang bisitahin ang Central Plain at makilala ang mga powerhouse doon. Pagkatapos, hinanap ni James si Wyatt. Isang magandang babae ang nakaupo sa isang lotus na posisyon sa loob ng isang kuweba sa isang manyeb na bundok sa isang tiyak na distrito ng Endless. Pinipino niya ang isang napakabihirang snow lotus. Tahimik na tumabi ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng kulay abong damit, pinuprotektahan siya. Bigla siyang nakaramdam ng bisita at agad siyang nag-teleport sa labas ng kuweba.
Nakatayo na si James sa tuktok ng bundok na nababalutan ng nyebe. Lumitaw si Wyatt sa isang bundok sa tapat niya. Sandaling nagkatitigan ang dalawa. Pagkatapos, mahinahong nagtanong si Wyatt, ano ang nagdadala sa iyo dito? Inabot sa akin ng Jew Academy ng Central Plain ang isang imbitasyon at wanted. Para kunin ako bilang alagad. Plano kong magtipon ng isang grupo ng mga powerhouse mula sa Endlos upang sabay na magtungo sa Central Plain. Pumunta ako para tanungin kung interesado ka. Ipinaliwanag ni James ang kanyang intensyon. Naintriga si Wyatt sa pagkakataon ngunit bahagyang nag-alinlangan. Ang Endlos ay napakalaki, ngunit ito ay walang halaga kumpara sa ibang mga eroplano. Gusto niyang makipagsapalaran sa Central Plain. Gayunpaman, ayaw niyang talikuran ang kanyang kasalukuyang buhay. Siya ay nananatili sa reincarnation ni Yemima sa lahat ng oras na ito. Ang kanyang mga araw ay mapayapa at kasiya siya. Pagkatapos isaalang-alang ito, sumagot siya, "Till stay here for now. Pupunta ako sa Central Plain pagkatapos kong mag-enjoy ng husto sa kasalukuyang buhay ko." Sa ngayon, masaya si Wyatt sa kanyang buhay. Kaya naman, inaasahan na ni James ang sagot ni Wyatt. Sa katunayan, gusto ni James na magkaroon ng powerhouse stay sa Endlos Plain at alagaan ito. Ang pagtanggi ni Wyatt na sumama ay ang perpektong kinalabasan. Sabi ni James, pagkaalis natin, pakiingatan ang Endlos Plain. Hindi mo kailangang asikasuhin ang lahat ng mga bagay na walang kabuluhan, ngunit kung may malaking mangyari, umaasa ako sa iyo na mamuno sa sitwasyon. Iyan ay isang ibinigay. Bahagyang tumanggaw si Wyatt. Nawala si James sa bundok na nababalutan ng nyebe ngunit nag-iwan ng mensahe para kay Wyatt. Paalam sa ngayon. Magkita tayo sa Central Plain. Umalangaw-ngaw ang boses ni James at unti-unting nawala. Pagkatapos makipagkita kay Wyatt, bumalik si James sa Heavenly Court ng Human Universe. Maraming tao ang nagtipon sa hukuman ng langit. Walang pag-aalinlangang tumingin si James sa lahat ng nasa hall at sinabing, pinaplano kong umalis sa Endlos para tumungo sa Central Plain. Pagkatapos nitong paalam, walang alam kung kailan sila muling magkikita. Gusto kong dalhin lahat ng kasama ko sa Central Plain. Gayunpaman, ito ay masyadong mapanganib. Imposibleng mabuhay kung hindi sa sovereign rank. Umalangaw-ngaw ang boses ni James sa buong hall. Maglalagay ako ng selyo sa palibot ng Endlos Plain. Ang sinumang nakapasok sa sovereign rank ay maaaring dumaan sa selyo at maglakbay patungo sa Central Plain. James, ako, may pag-aalinlangan si Thea. Anong mali? Lumingon si James kay Thea. Tiningnan ni Thea ang kanilang mga anak at sinabing, I'm reluctant to part with our children right now. Paano kung magtungo ka muna sa Central Plain? Dito muna ako saglit, tapos sasama ka ulit mamaya. Ito, kumunot ang noo ni James. Binalak niyang maglakbay kasama si Thea sa Central Plain. Ang Central Plain ay malawak at delikado, kaya nag-aalala siya na hindi siya makakaharap nito pagdating doon. At the same time, natakot siya. Nilingan din ni James ang kanilang mga anak at nakita ang malungkot na ekspresyon ng mga ito. Agad siyang nakaramdam ng pag-aatubili na umalis. Gayunpaman, ito ay kinakailangan. Kahit na maaari silang mamuhay ng mapayapa sa Endlos ng ilang panahon, hindi ito magtatagal magpakailanman. Kinailangan niyang makatapak sa ibang mga eroplano upang matiyak ang kapayapaan ng kanyang pamilya. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at maraming mahiwagang inscription ang lumitaw, pagkatapos ay lumutang patungo sa kanyang mga anak. Ang mga inscripsyong ito ay naglalaman ng mga pamamaraan ng paglilinang ng ilan sa mga pinakamahusay na supernatural powers mula sa Central Plain. Pag-aralan ang mga ito ng mabuti, at magiging kapaki-pakinabang kapag sa wakas ay bumiyahe na kayo sa Central Plain. Sa nakaraang buhay ni James, halos mamatay siya sa kamay ng kanyang mga kaaway. Bagamat hindi pa siya nakakabawi ng lakas, may mga alaala siya sa kanyang nakaraan. Dati siyang nasa tuktok ng Marshal Celestial rank at isa sa pinakamalakas na powerhouse sa lahat ng eroplano. Nalinang niya ang hindi mabilang na supernatural na kapangyarihan sa kanyang nakaraang buhay, na lahat ay pambihira. Ginawa niyang mga inscription ang ilan sa mga pamamaraan ng paglilinang ng supernatural power at ibinigay sa kanyang mga anak.
Pagkatapos, hinaplos niya ang mukha ni Thea at sinabing, dahil gusto mo munang manatili dito sa ngayon, rerespetuhin ko ang iyong kagustuhan. Pumunta sa Central Plain kung kailan mo gusto. Binitawan ni James ang mukha ni Thea. Pagkatapos, ipinatawag niya ang isang inscription at ibinigay ito kay Thea, na nagsasabing, kunin mo ito. Magagamit mo ito para hanapin ako pagdating mo sa Central Plain. Sige. Bahagyang tumanggo si Thea. Kinuha niya ang nakasulat at nagpaalam kay James. Inilibot ni James ang bulwagan, tinitingnan ang bawat isa sa mga naruroon. Hintayin mo ako, James. Magsisikap ako at magsusumikap na makapasok sa sovereign rank sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, hahanapin kita sa Central Plain. Si Henry ang unang bumasag sa katahimikan. Lumapit si Henrik at nag-aatubili na sinabi, sa wakas ay dumating na ang araw na ito. Sayang hindi pa ako nakakapasok sa sovereign rank. Kung hindi, maaari rin kitang samahan sa Central Plain. Magpo-focus ako sa paglilinang para makasama ko kayong muli sa Central Plain sa lalong madaling panahon. Sabi ni Yardos, hintayin mo ako, James. Matapos tingnan ang mukha ng lahat, umalis na si James sa hall. Mag-iiwan ako ng ilang supernatural powers na nilikha ng ilang makapangyarihang Lord of Plain sa buong Endlos. I can't be biased and only leave them to the humans. Ikaw na ang baalang maghanap sa kanila. Umalangaw-ngaw ang boses ni James, at lumitaw ang isang misteryosong inscription sa Heavenly Court ng human race. Ito, sa kabilang banda, ay isang supernatural power na tinatawag na Genesis Path Scripture. Naglalaman ito ng Genesis Path ng lahat ng eroplano. Kung dalubhasa mo ang Genesis Path Scripture, makakakuha ka ng mas malawak na mga insight, at mapapalakas nito ng malaki ang iyong pag-unlad sa paglilinang. Makakatulong din ito sa iyo na maabot ang Martial Celestial rank. Unti-unting nawala ang boses ni James. Bagamat aalis siya sa Endlos, nag-iwan siya ng malaking kayamanan para sa mga tao. Ang Genesis Path Scripture ay ang kanyang buhay na nilikha sa kanyang nakaraang buhay. Nilikha niya ito pagkatapos na maging inspirasyon ng iba't ibang Genesis Paths ng iba pang mga eroplano. Iniwan niya ang supernatural power ng kanyang nakaraan para sa kanila. Kung gaano nila kayang intindihin, nasa kanila na iyon. Ang ilang mga kababaihan ay nakatayo sa pangunahing bulwagan na nabigo. Sa huli, kailangan pa rin niyang umalis. Napabuntong hininga si Waleria na nakasuot ng purple na damit. Ilang iba pang mga kababaihan ang nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Gayunpaman, alam nilang hindi sila nakatadhana na magkaroon ng mas malalim na relasyon kay James. Lumapit si Shena kay Thea at sinabing, Brianna. Aalis na ako sa Heavenly Court. Matagal na rin akong nanatili dito, at oras na para mag-explore ako. Kailangan mong abutin at makapasok sa sovereign rank. Pagkatapos magpaalam, umalis na si Shena.